Actually, hindi ka broken dahil wala na kayo. Teka lang, at bakit naman na hindi ako broken? Dahil wala na nga kami. Kasi ito mga utol, kung himay-himayin natin, okay, i-explain ko sa inyo yung realidad na nangyayari sa oras na naghihiwalay or kapag kayo ay nagkahiwalay. Okay, that's why nasasabi natin na hindi ka broken. Like for example, kakahiwalay nyo lang kahapon. Yes, actually, hindi ka talaga broke sa ngayon. Kasi yung katotohanan niyan is matagal ka nang broken. Matagal nang nasaktan ang iyong damdamin. Okay, nabibigyan ka ng pasakit halos araw-araw. Yes, na yung tipong wala kang peace of mind. Okay, nabibigyan ka ng curiosity kung bakit ganito yung kinahahantungan mo sa partner mo. So sa mga panahon na yon is doon ka nasaktan. Doon ka nagkaroon ng heartbreak. So, pero ngayon sa paghihiwalay ninyo is hindi natin masasabi na ngayon, as of now, nung time na nagkahiwalay kayo, like for example ngayon or kahapon, is hindi ka broken eh. Masasabi natin na which is nasanay ka lang actually. Nasanay ka lang sa partner mo na nandyan siya. Nasanay ka lang na palagi kang may kausap. Nasanay ka lang na yes, kahit hindi nga kayo palaging nag-uusap, pero yung alam or yung sa subconscious mind mo is nandyan lang siya. Pero again mga utol, yung katotohanan yan is matagal ka nang na heartbroken. Yes, or na heartbroke. So, ito ngayon, pareho lang din ito. Nakagaya niyan, for example isang may kaibigan ka or may kapatid ka na bakasyonista na galing sa ibang bansa. So, ngayon nandito siya ngayon sa bahay ninyo, and then pagkalipas ng ilang panahon na nagkaroon na ng due yung bakasyon niya, is aalis na siya. So, di ba, kung minsan is nabibigyan ka ng kalungkutan dahil nasanay ka na yung tao na ito is nandyan sa bahay ninyo. Palagi mong kausap, naging masaya kayo. So, yun at yun po yung nararamdaman natin. Pero kapag sinabi natin nasaktan ka or na heartbroken ka, which is not. Yung heartbroken utol is matagal na nangyayari sa kalagitnaan ng relasyon ninyo kung saan ka nasasaktan palagi. Doon po nagsisimula na nasasaktan at saka nasasaktan ka. Pero sa ngayon, kung nakaramdam ka man ng kalungkutan, or let's say nakaramdam ka man ng medyo masakit or may kirot, dahil yung iba dyan is nadismaya ka lang. Buong akala mo talaga is okay yung taong ito. Okay, dahil naglaan ka rin ng oras mo eh. Nag-invest ka ng panahon mo, nag-invest ka ng pera mo. Yes. So pero ngayon nasayang. So pero again mga utol, nadismaya ka lang. Lagi niyong tandaan yan. Nadismaya ka lang. Hindi ka totally na nasaktan na ng lubusan sa ngayon dahil wala na siya. Kasi ito din actually sa totoo lang, kapag mawalan ka ng tao, nasakit sa ulo, or nabibigay sa iyo ng puro pasakit, is blessings po ito na nawala na siya. Dahil yung magiging resulta ay tiyak, masisigurado ko 100% na magugustuhan mo. Dahil ito matitiyak ko rin sa inyo, which is ikaliligaya mo utol. Yes. So ganun po yun. Huwag ka pong madismaya o huwag ka pong malungkot o huwag mong sabihin na heartbroken ka sa ngayon dahil nga wala na siya. Okay? Dahil yun na nga, matagal na po na nagkaroon ka ng heartbreak. Hindi sa ngayon, which is nadismaya ka lang. Pero again, huwag ka nang madismaya, huwag ka nang malungkot. Okay? Move on na. Okay? Kalimutan mo na yung taong nagbibigay sa'yo ng pasakit. Magpasalamat ka actually. Dahil mawalan ka na ng tinik at saka mawalan ka na ng sakit sa ulo dahil sa taong ito. Which is, the only solution ay kapag mawala lang pala yung taong ito, ay magiginhawaan ka. Yes. Okay? So yun lang po yun sa mga nainiwan dyan, sa mga nag-iisa dyan, sa mga nagmumukmuk dyan, naku po, bumangon na kayo and then magsimula ng panibagong buhay ninyo. Dahil masisigurado ko rin sa inyong mga utol, lilipas at saka lilipas din yan. Kagaya kay Diwata. Okay? So yun po mga utol, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban ko para lamang